kwento ay magsisimula sa isang pamilya na nakahanap ng isang yungib. Si Chihiro ay nag-aalangan na pumasok, ngunit minabuti pa ring sumama dahil sa takot na maiwan mag-isa. Tumawid ang pamilya sa yungib at nakatagpo ng isang abandonadong parke. Tumawid sila sa isang kalye na puno ng mga restoran hanggang sa makakita sila ng isang nakabukas na kainan. Kahit na walang tao sa nasabing tindahan, nagsimula ang kanyang mga magulang na kumain ng parang walang bukas. Si Chihiro ay naglakad-lakad hanggang sa makakita ng isang kakaibang gusali. Tumingin siya mula sa tulay at nakita ang isang tren. Biglang may lumitaw na binatilyo na nagbabala sa kanya na umalis. Sinabi niya sa kanya na tumawid sa ilog habang siya ang bahala sa mga ito. Ang mga multo ay lumitaw sa paligid at nagsimulang hanapin ni Chihiro ang kanyang mga magulang. Nagulat siya nang makita na sila ay naging mga baboy. Tumakbo siya at natuklasang nagkalaman na ng tubig ang ilog at nagsimula siyang magpanik. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maging translucent at may isang malaking barko ang dumating. Pakiramdam niyang ito ay isang panaginip, gayunpaman, siya ay nagtago habang ang mga kakaibang nilalang na nakadamit ay bumababa mula sa barko. Natagpuan ng binatilyo si Chihiro na umiiyak mag-isa. Binigyan siya ng isang tableta na dapat niyang kainin dahil tuluyan siyang mabubura sa mundo kung wala siyang kakainin na manggagaling sa lugar na iyon. Isang higanting ibon na may mukha ng matanda ang lumipad sa kalangitan, kung kaya't tinakpan ni Chihiro ang batang babae. Kailangan nilang makaalis, ngunit hindi makakilos ang mga binti ni Chihiro. Gumamit ang bata ng isang mahika, tumakbo sila sa mga kalye at sa isang bodega. Sinabi niya sa kanya na huminga ng malalim habang tumatawid sila sa tulay, patungo sa kakaibang gusali. Nakaramdam ng takot si Chihiro habang tumatawid sa tulay na napapaligiran ng mga kakaibang espiritu. Nang makarating sila sa dulo, tinawag ng isang palaka ang bata na Master Haku. Huminga ng malalim si Chihiro at tinukoy ng palaka na siya ay isang tao. Binigkis ni Haku ang palaka sa isang malakas na mahika at mabilis na tumakbo kasama si Chihiro. Dinala siya nito sa kanyang hardin at sinabi sa kanya na siya ay nakilala na. Kailangan niyang ilihis ang kanilang atensyon, ngunit ayaw ni Chihiro na iwanan siya nito. Tiniyak ni Haku sa kanya na kinakailangan ito para sa kanilang kaligtasan, at sinabi sa kanya na hanapin si Kamaji. Sinabi niya na dapat siyang magpumilit na humingi ng trabaho hanggang sa mapapayag niya ito. Kung hindi, si Yubaba, ang mangkukulam na namumuno sa mundo, ay gagawin siyang hayop. Tinanong ni Chihiro kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan, at sumagot si Haku na sinabi ito sa kanya matagal na, saka pumasok sa bahay. Nakahanap si Chihiro ng daan patungo kay Kamaji, isang matandang tao sa boiler room na maraming kamay at ginagamit niya ito upang ihalo ang mga sangkap. Ang maliliit na itim na bola na may maliliit na kamay naman ay ang nagdadala ng mga piraso ng uling sa pugon. Maingat na nilapitan ni Chihiro ang mga ito. Sa simula, mailap ang mga ito, ngunit nang bumagsak ang dala ng isa sa mga bola dahil sa bigat nito, agad na tinulungan siya ni Chihiro. Nagsimulang magsihulog ang iba pang dala ng mga bola at nagalit si Kamaji. Sinabi niya na hindi niya maibigay sa kanya ang trabaho at pumasok ang kanyang apo na si Lin. Pinakain ni Lin ang maliliit na bola at nagdala ng pagkain para kay Kamaji. Humiling si Kamaji kay Lin na dalhin si Chihiro kay Yubaba upang pumirma ng kontrata sa trabaho. Tumanggi si Lin, ngunit sinuhulan siya ni Kamaji ng isang inihaw na nude. Kung kaya't dinala niya si Chihiro kasama niya, ngunit nakasalubong nila ang kanyang boss. Naging mausisa siya sa amoy ng tao na nagmumula kay Lin, ngunit inaliw siya ni Lin gamit ang nude. Samantala, gamit ang mahika, si Chihiro ay nakapasok sa loob ng tanggapan ni Yubaba. Si Yubaba ay isang matandang babae na isinara ang bibig ni Chihiro nang humiling ito ng trabaho. Sinabi ni Yubaba na hindi ito mundo ng mga tao at nararapat lamang na gawing baboy ang kanyang mga magulang. Napahanga siya sapagkat nakarating si Chihiro dito at nais malaman kung sino ang tumulong sa kanya. Ipinilit ni Chihiro ang tungkol sa trabaho, ngunit nagalit si Yubaba at nagsimula siyang asarin. Biglang bumagsak ang isang higanting paa sa isang pinto at sinubukan ni Yubaba na aliwin ang isang sanggol. Isang kontrata at isang panulat ang lumutang patungo sa kanya at pumayag si Yubaba na payagan siyang magtrabaho. Tumingin siya sa kanyang pangalan at idineklara na ang kanyang bagong pangalan ay Zen. Matapos noon, ay dumating si Haku at sinabi kay Zen na sundan siya. Sinubukan niyang makipag-usap, ngunit pinigilan siya ni Haku at sinabi sa kanya na tawagin siyang master. Itinalaga siya bilang katulong ni Lin. Siya ay natuwa at ipinakita sa kanya ang mga silid na tinitirhan nila. Naging balisa si Chihiro sa pag-ugali ni Haku at sinabi ni Lin na mag-ingat siya sa paligid nito dahil siya ay alagad ni Yubaba. Dumalaw si Haku sa kanyang silid at hiniling na magkita sila sa tulay. Nakakita siya ng isang itim na espiritu na nakasuot ng maskara at nagmadali siyang umalis sa tulay.
Dinala siya ni Haku upang makita ang kanyang mga magulang na naging baboy. Labis siyang nalungkot at nangako na ilalabas niya ang mga ito. Ipinaliwanag ni Haku na kinokontrol sila ni Yubaba sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanilang mga pangalan at hindi sila makakalabas sa mundo kung hindi nila maaalala ang kanilang tunay na mga pangalan. Umiyak si Chihiro habang kumakain ng mga rice ball. Sa gabi, sinimula ni Chihiro ang kanyang trabaho at naglinis ng sahig. Binuksan niya ang isang pinto sa likuran upang itapon ang tubig at nakitang muli ang espiritu na may maskara. Pinabayaan niyang nakabukas ang pinto at pumasok ang espiritu sa loob. Samantala, sila ni Lin ay inatasang linisin ang malaking batya. Ang batya na nakalaan para sa kanilang pinakamabaho na mga bisita. Pinadala siya ni Lin upang kumuha ng tag para sa herbal na paligo mula sa foreman, ngunit hindi pumayag ang foreman. Ibinigay ng espiritu sa kanya ang isang tag at ipinadala ito ni Lin kay Kamaji. Isang tubo ang bumagsak para sa mainit na tubig at hinila ni Chihiro ang lubid para sa mainit na tubig. Pumunta si Lin upang kunin ang kanilang agahan at binalaan ni Yubaba ang foreman tungkol sa isang intruder. Sinabi ni Yubaba sa kanya na ito ay isang mabahong espiritu. Ang nakamaskarang espiritu ay lumitaw sa paliguan at nagbigay kay Chihiro ng maraming tag. Tinawag ni Yubaba si Zen at sinabi sa kanya na dalhin ang mabahong espiritu sa malaking paliguan. Nagpakita si Chihiro ng isang disgustadong ekspresyon at dinala ang malagkit na espiritu sa paliguan. Sa sandaling pumasok ito, maraming tubig ang tumagas at naging maulap. Humingi ang espiritu ng higit pang tubig at nagpadala si Chihiro ng tag para sa karagdagang tubig. Pumunta siya sa lubid sa pamamagitan ng putik at hinila ito. Itinataas ng espiritu si Chihiro at ang kanyang kamay ay humawak sa isang bagay na nakabakat mula dito. Sinabi niya kay Lin tungkol dito at si Yubaba ay tumalon mula sa isang balkonahe. Ibinigay niya sa kanila ang isang lubid at sinabi na hindi ito isang mabahong espiritu. Ibinuhol ni Lin ang lubid sa bagay at hinila ito ng mga tauhang nagtatrabaho roon. Lumabas ang bagay at naglabas ang espiritu ng napakalaking dumi ng basura ng tao. Nakakita rin ang mga tauhan ng ginto. Pagkatapos maligo ng espiritu, lumipad ito ng masaya mula sa paliguan. Masaya si Yubaba kay Zen at sinabi sa kanya na ang espiritu ay isang tagapangalaga ng isang malaking ilog. Sinabi niya na ang hapunan ay libre at pumalakpak ang lahat. Nagdala si Lin ng hapunan para kay Chihiro na nakatingin sa tubig sa labas. Isang tren ang dumaan dito. Nagtanong siya tungkol kay Haku at sinabi ni Lin na maaaring ipinadala siya ni Yubaba upang gumawa ng isang nakakatakot na bagay. Samantala, isang palaka ang nagtatangkang maghanap ng higit pang ginto sa paliguan at naglabas ito mula sa kanyang palad. Aabutin na niya ang ginto, agad siyang kinuha at nilunok ng espiritu. Si Chihiro ay nagising at nakita ang kaguluhan sa paligid habang patuloy na pinapakain ng mga tauhan ang nakamaskarang espiritu kapalit ng ginto. Pumunta si Lin upang kumuha ng higit pang ginto at napansin ni Chihiro ang isang dragon na hinahabol ng mga ibon na papel. Naniniwala siyang ito ay si Haku at binuksan ang bintana para sa kanya. Ang dragon ay malubhang nasugatan at lumipad patungo sa silid ni Yubaba. Isang ibon na papel ang kumapit kay Chihiro habang siya ay tumatakbo patungo kay Yubaba. Tinanggap ng foreman ang mapagbigay na espiritu sa bulwagan habang sinusubukan ni Chihiro na pumasok sa elevator. Siya ay itinulak pabalik at ang espiritu ay naglabas ng maraming ginto para sa kanya. Tumanggi si Chihiro na kunin ito at tumakbo palayo. Pumunta ang foreman upang humingi ng tawad sa espiritu, ngunit nilunok ito kasama ang isang babaeng miyembro. Sinubukan ni Chihiro na umakyat sa gusali mula sa labas at pinanood si Yubaba na lumipad pabalik sa silid. Tinulungan siya ng ibon na papel na makapasok sa pamamagitan ng isang bintana at pumasok siya sa isang silid na puno ng mga unan at laruan. Narinig niya si Yubaba na nakikipag-usap sa isang tao tungkol sa nakamaskarang espiritu na tinatawag na No-Face at kung paano ito nagdulot ng kaguluhan. Sinabi niya sa kanyang tatlong bobbing heads na alisin si Haku habang kailangan niyang ayusin ang sitwasyon mula sa ibaba. Lumiko siya patungo kay Chihiro na nagtago sa pagitan ng mga unan. Hinalikan ni Yubaba ang higanting sanggol na sibo at umalis upang magtrabaho, sabay palit ng araw sa gabi. Sinubukan ni Chihiro na makaalis, ngunit hinawakan siya ni Bo sa mga braso. Sinabi niya sa kanya na maglaro sila kung hindi ay sisimulan niyang umiyak na magpapaanyaya kay Yubaba. Ipinakita ni Chihiro sa kanya ang dugo at tumakbo siya palabas ng sibo ay magpanik. Pinagsama niya ang mga bobbing heads palayo sa dragon, ngunit isang lumilipad na ibon na may mukha ni Yubaba ang nagsimulang umatake sa kanya. Pumasok si Bo sa silid at sinabi niyang siya ay iiyak kung hindi makikipaglaro si Chihiro. Ang ibon na papel ay naging si Yubaba at ginawang matabang daga si Bo at ang ibon ay naging langaw. Ang mga bobbing heads ay naging si Bo. Isiniwalat niya na siya, ang nakatatandang kambal na kapatid ni Yubaba, na si Zeniba.
Sinabi niya kay Chihiro na ninakaw ni Haku ang isang selyo mula sa kanya na may proteksyon ng mahika. Sabi niya, ang mga dragon ay gagawa ng kahit ano upang matutunan ni Yubaba ang mahika. Habang siya ay aakmang papatayin si Haku, nagsimula ang sanggol na mag-alsa sa sahig. Nawala ang kanyang atensyon at sinira ni Haku ang papel na ibon. Nawala si Zeniba at nahulog si Chihiro kasama si Haku, ang daga at ang langaw. Nahulog sila sa boiler room ni Kamaji at nagsimulang mawala ng maraming dugo si Haku. Sinabi ni Kamaji na may kumakain sa kanya mula sa loob, kaya pinainom ni Chihiro ng gamot na ibinigay sa kanya ng espiritu ng tagapagbantay. Isinuka ni Haku ang isang itim na uod at dinurog ito ni Chihiro gamit ang kanyang paa. Pinawalang bisa ni Kamaji ang spell na nagpapakita sa kanya ng selyo na ninakaw ni Haku. Ang dragon ay nagbago at naging si Haku, ngunit siya ay walang malay. Binigyan siya ni Kamaji ng gamot at pinahiga siya. Sinabi niya kay Chihiro na isang araw ay bigla na lamang dumating si Haku. Nagpasya siyang matutong magmahika sa kabila ng babala ni Kamaji at unti-unting naging mas pursigido ito araw-araw. Samantala, nagpasya si Chihiro na ibabalik niya ang selyo kay Zeniba at humingi ito ng direksyon kay Kamaji patungo sa kanyang bahay. Pumasok si Lin at ipinaalam kay Chihiro na galit si Yubaba sa kanya dahil pinapasok niya ang no-face. Ibinigay ni Kamaji kay Chihiro ang ilang tiket sa tren at sinabi sa kanya na bumaba sa ika-6 na hintuan na tinatawag na Swamp Bottom. Binalaan siya na walang tren pabalik ngunit tiniyak ni Chihiro na maglalakad siya pabalik sa mga riles. Sinabi ni Yubaba kay Zen na asikasuhin si No-Face dahil patuloy itong lumalaki. Nakita ni Chihiro na si No-Face ay naging napakalaki at nag-alok ito sa kanya ng mas maraming ginto. Tinanong siya ni Chihiro tungkol sa kanyang pamilya, ngunit siya ay nakaramdam ng kalungkutan. Ibinigay ni Chihiro sa kanya ang isa pang bahagi ng gamot at siya ay nagsuka ng maraming dumi. Nagsimula siyang mawala ng dumi habang siya ay naghabol sa kanya sa buong gusali. Samantala, dinala ni Lin si Chihiro sa isang bangka at ibinaba siya sa mga riles. Bumalik sa mabagal na pagkilos si No-Face at nagsimulang sundan siya habang siya ay lula ng tren. Nagising si Haku at umakyat sa itaas. Galit na galit si Yubaba kay Zen at inutusan ang kanyang mga katulong na gawing bacon ang kanyang mga magulang. Pinigilan siya ni Haku at sinabi sa kanya na naloko si Zen. Gumamit si Yubaba ng kanyang mahika at napagtanto na nawala si Bo at lahat ng kanyang ginto ay naging mga bato. Nagwala siya at tinanong si Haku. Sinabi niya sa kanya na si Bo ay kasama si Zeniba. Nangako siyang ibabalik ito kung siya ay magpapadala kay Zen at sa kanyang mga magulang pabalik sa mundo ng mga tao. Bumaba si Chihiro sa tren kasama si No-Face. Isang lamparang tumatalon-talon ang gumabay sa kanila sa tahanan ni Zeniba. Ibinigay ni Chihiro ang selyo pabalik sa kanya at namangha si Zeniba na hindi siya naapektuhan ng kanyang spell. Sinabi ni Chihiro sa kanya na nararamdaman niyang nakilala na niya si Haku noon. Samantala, nagbigay si Zeniba sa kanya ng isang mahiwagang headband upang protektahan siya. Dumating si Haku sa kanyang anyong dragon at sinabi ni Zeniba sa kanya na protektahan niya si Chihiro. Habang nakasakay sa dragon, naalala ni Chihiro nang siya ay nahulog sa isang ilog. Sinabi niya kay Haku na ang pangalan ng ilog ay Kohaku at ang pangalan niya ay Kohaku. Nahulog ang mga kaliskis ng dragon at naaalala ni Kohaku ang kanyang buong pangalan. Naalala niya nang siya ay nahulog sa ilog at dinala siya sa mababaw na bahagi. Naglakbay sila patungo kay Yubaba. Bumalik si Bo sa kanyang orihinal na anyo at sinabi kay Yubaba na pakawalan si Zen. Kung hindi, ay hindi na siya magugustuhan nito. Nakaramdam si Yubaba ng kawalang pagpipilian, ngunit pumayag si Chihiro na sumunod sa mga patakaran. Humiling si Yubaba na tukuyin ni Chihiro ang kanyang mga magulang mula sa isang grupo ng mga baboy sa isang pagkakataon. Tumingin si Chihiro sa kanila at sumagot na wala ang kanyang mga magulang dito. Nawala ang kontrata at lahat ng baboy ay naging mga tagapaglingkod. Nanalo si Chihiro at humarap na kasama si Haku. Sinabi ni Haku sa kanya na titigil na siya sa apprenticeship upang maalala ang kanyang pangalan. Hiniling niya sa kanya na umalis at huwag lumingon. Pinangako niya sa kanya na magkikita silang muli. Naglakad siya pabalik at nakita ang kanyang mga magulang sa lagusan. Ang kanyang mga magulang ay bumalik sa kanilang anyong tao at kumilos ng pareho sa kanilang ginawa noong unang araw na para bang walang nangyari.